Magandang umaga! Nandito tayo upang pag-aralan ang asignaturang Arts para sa unang linggo ng ikatlong quarter. Ang ating aralin ay iba't ibang anyo ng imprenta. Alam kong nakahanda na kayong pag-aralan ito kaya halina't magsimula na tayo. Sa araling ito, maihahambing ang mga bagay sa kalikasan at mga bagay na gawa ng tao sa pamamagitan ng kani-kanilang imprenta. Tingnan ang mga larawan ng iba't ibang bagay sa ibaba. Ang unang larawan ay sibuyas na kalahati. Ang pangalawa ay bulaklak. Ang pangatlo ay 10 piso. At ang pang-apat na larawan ay isang katol. Maari ba silang gamitin sa imprenta o pagtatak ng marka? Bakit o bakit hindi? Ano ang kanilang pagkakapareho? Alam mo ba ang sagot? Ito ang aalamin natin. Oo, maaaring gamitin sa pagtatak ng imprenta dahil ang bawat isa ay may bahaging patag. Ito ay maaaring lagyan ng pangkulay o tinta at ilapat ng maayos sa iba pang bagay upang mag-iwan ng marka. May mga bagay sa kalikasan ang hindi patag, ngunit maaaring hiwain sa gitna upang magkaroon ng patag na bahagi. Sa pamamagitan nito, masisilayan ang panloob na kaanyuan ng mga bagay na hindi kani-kaniyang likas na ukit at kurba. Narito ang mga galing sa kalikasan na maaaring hatiin upang magamit sa imprenta. Ang avocado, kabute, patatas, punong kahoy, repolyo, at kamatis. Kapag hinati mo nga naman ang mga ito, ay magkakaroon ng patag na bahagi. Ito ang iyong gagamitin sa pag-imprenta. Mayroon ding mga bagay na gawa ng tao na maaaring gamitin bilang pantatak ng imprenta tulad ng mga ito. Sintas ng sapatos, screw, nilukot na papel, at net. Hindi nga patag ang mga ito, ngunit ang mga bagay na ito ay maaaring lagyan ng kulay at magiging o maaari nang gamiting pang-imprenta. Kung lalagyan ng pangkulay bilang pantatak ang patag na bahagi ng mga bagay na ito, ang kanilang mga likas na ukit o kurba ay maaaring makapagdulot ng kani-kaniyang guhit, marka o disenyo sa imprenta. Masdan natin ang mga bagay na ito. Narito ang halimbawa ng mga bagay na maaaring gamitin sa pag-imprenta. Ang mga bagay sa paligid ay may kani-kaniyang laki o lapad, hugis at anyo, at pagkakayari. Upang maipakita ang mga karakteristikong ito sa resultang imprenta, kinakailangang malagyan ng pangkulay ang mga nakausli o nakahulmang ukit nito. Tandaan, mas mainam gamitin ang mga bagay na may patag o bahagyang may patag na bahagi bilang pantatak. Pag-imprenta gamit ang mga dahon.
Narito ang isang halimbawa ng pag-imprenta gamit ang mga dahon. Pag-imprenta naman gamit ang mga bulaklak. Pag-imprenta gamit ang mga prutas. Pag-imprenta gamit ang mga bubble wrap. Pag-imprenta gamit ang sintas ng sapatos o sinulid. Pag-imprenta gamit ang nilukot na papel. Nakita mo ang mga likhang sining gamit ang pag-imprenta. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, lagyan ng gitling kung ang bagay sa larawan ay may patag na bahagi at arko naman kung ito ay walang patag na bahagi. Unang bilang, gitling dahil ito ay may patag na bahagi. Pangalawa, ang sagot ay arko. Pangatlo, tama, ang sagot ay gitling. Pang-apat, ang sagot ay arko. Panlima, ang sagot ay arko. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, isulat ang tama kung ang bagay sa larawan ay nakalilikha ng iba't ibang guhit o linya sa imprenta at mali naman kung payak o bakanting imprenta. Unang bilang, ang sagot ay tama. Pangalawang bilang, mali. Pangatlo, tama. Pang-apat, mali. Panlima, tama. Masdan nating muli ang mga larawan na ginagamitan ng sining na pag-imprenta. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam!